let it dry. Pero regardless sa pag-inom ko, hindi pa rin ako natuwa. Ayun, bakit ako huminto sa pag-inom ng alak? Simula nung 2019, dun yung parang sabi ko, this is getting old. Parang ayoko na ng ganitong buhay, nakakasawa. Tapos nag-abroad ako. So sa Pilipinas, to make the story short, alcoholic na ako nun. Ang pagiging alcoholic ko ay hindi pa naman umabot sa nagyayelo na yung mga mata ko or namamagana yung kidney ko. Umabot pa lang sa everyday akong nagsha-shot to make myself feel better. At ginagamit ko rin yung pag-iinom para makatulog. So hindi ko na alam matulog na walang alak sa katawan. Tapos pumapasok ako sa trabaho ng nakainom before. At I feel good whenever I do that. So naging habit na lang siya. Pero masamang habit. So why I quit drinking, pero hindi naman siya intentional before. So pagpunta ko ng Hong Kong, tapos na-quarantine ako ng 21 days, I started to feel like, oh, hindi na ako umiinom. Why not? Let's do this. Let's challenge ourselves. Parang gusto ko na lang na ituloy-tuloy yung pagka-quarantine ko. Pero beforehand, parang ang hirap kong kontrolin kasi nananaginip ako sa alak, sa quarantine ko. 21 days ka ba naman sa hotel, tapos ang pagkain mo lang noodles, lahat na mapapanaginipan mo. Tapos ayun, sabi ko, sige nga, i-stop muna natin. And then ang isa pang cost ng paghinto ko ay napakamahal ng alak dito. Hindi naman siya yung totally mahal, pero kung compare mo sa Pinas alak, mas malayong mahal ang alak dito pag nagko-compute ka. Tapos taghirap pa tayo noon, so hindi ako pwedeng bumili-bili lang ng gusto, kaya hininto ko dahil wala akong choice. Tapos nagkaroon ako ng chance na magkapera ulit. Nagsimula na naman ako magbibili. Nilalagay ko sa ilalim ng bed ko. After 4 months ata yun, siguro mga 2 beses, 3 beses akong ganun na bumili ako ng incan. Tapos sabi ko, parang mas okay yung hindi ako umiinom kasi masyado akong pagod. Pagka nagtatrabaho ako, day off ko, nagiinom ako. Kaya sabi ko, totally hindi na ako iinom. Tapos lagi kong sinasabi sa mga kaibigan kapag inaaya ako uminom, masakit yung tagiliran ko pag uminom ako ng alak. Hindi ko pa ma-admit sa sarili ko na I was trying to be sober for a long time. Para kasing ang hirap sabihin sa mga kaibigan na, no, I don't want to drink, ganun. Para ang sinasabi ko na lang is, I don't want to drink, yung tagiliran ko masyakit, sabi ko. Tapos yun, hinahayaan na lang nila ako. They say, it's okay, you just drink some water or juice. Tapos bibigyan nila ako ng juice or soda. Pero pareho hindi rin na kasi ako umiinom ng soda. Pero natutunan ko uminom ng soda water, sparkling water, yun, iniinom ko. So while they're happily drinking their liquor, I was drinking my water. Napaka-cool. Pero pag sa Pilipinas yun, hindi ko yun matatanggihan. Ayun, so what are the benefit for me na tumigil uminom since 2019? No, 2020. Now is 2024. It's been a while. Tsaka nung last ako uminom, siguro 2 baso lang ng hard liquor. Tapos yung beer, trinay ko rin uminom sa Pilipinas ng beer. I didn't like the feeling at all. Kaya parang
lasa. Hindi na yung effect ang ayaw ko, or hindi na ako after the effect of the alcohol. Parang yung lasa is masyado na siyang mapait for me. Ayun, so anong epekto sa akin? I lose weight, a lot of weight. I was 65 back when I was still working in the Philippines. 65 kilos. So napaka-bigat ko. Tapos 65 and sad ako noon. 65 and sad. Kasi laging hindi kompleto ang buhay ko. For no reason. For nothing major. Parang sad lang ako palagi. Tapos yun, ang benefit niya is I lose some weight. I'm not sad. I'm not feeling sad anymore. Tapos yung depression level and stress level, nahahandle mo na ng isip mo lang ang gumagana. Wala kang ini-intake na anything, drug or anything na ina-abuse. So pati yung pag-inom ko ng kape dati, kasi the more na umiinom ka ng alak, the more na may hangover ka, the more na pagod ka. So kailangan mo magkape para magising ka sa katotohanan, charing. Magising ka sa ginagawa mo kasi kailangan mo magtrabaho. So kailangan mo uminom ng alak kasi nga bangag ka. So yun, nakaka-anim akong kape sa isang araw. Palpitate ako, tapos sa gabi magiinom ako. Ang gulo-gulo ng ng sistema ng katawan ko before. Tapos constipated, you're feeling constipated. Tapos you're always hungry without reason. Kakakain mo lang, gutom ka pa rin. Ganun. So ang pangit-pangit ng feeling. Tapos you feel very old kasi ang tanda na ng mukha mo, and lagi kang pagod. Tapos you always want to sleep pero hindi ka na makatulog. Saklap yung ganun. Yun yung mahirap. So another benefit, I started having dreams again. Kasi before, I don't know if I'm still dreaming. Kasi I was very drunk as always whenever I drink. Yan yung mga suka mode ko. Hindi ko alam kung nanaginip ba ako, panaginip ba yung paglalasing ko. Ganun. So hindi ko na alam kung ano ang reality sa hindi. Kasi lagi lang ako lasing. Considering the fact na ang trabaho ko is demanding and time consuming and energy demanding din yung trabaho ko. Tapos isa pang benefit niya is I started feeling great na I was trying some hobbies right now. Gusto ko nang i-focus yung mga pangarap ko. Meron na akong oras para doon kasi I'm not having this drug na parang nabe-brain fog ka kasi marami kang hindi maisip because you are preoccupied of thinking how will you get the dosage of the drug again. Kasi lagi mo iniisip, kailan ako inom ng alak, kailan, imbis na iisipin mo na how am I learn with this thing. I want to learn this one. Wala nang ganun eh. Ngayon inaaral ko ulit na matuto ng new hobbies, especially yung sketching. Kasi gusto kong pangarap ko kasi maging engineer pero hindi nangyari. So yung pangarap ko gagawin ko na lang on my own kahit hindi pa ako ganun kagaling. Tapos yun, naging maganda yung feeling ko at natupad ko yung isa sa mga aim ko dito sa pag-abroad ko, yung maging driver, kasi I was sober.
sober enough to think kung anong mas maabubuti sa akin. Tapos nakipag-ipon din ako ng pera na ginamit ko para makapag-exam dito sa Hong Kong. Kasi may driving exam nga dito. Tapos yun,